Sir, ano masasabi mo sa... Wala naman. It's dying out. But kung ano yung sabi ko kanina, is yun lang naman talaga. Kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Vizcaya, kundi sa lahat. Let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? They're voting sila eh. Yung sa Vizcaya, panilaw, maanggulo sila para mag-state witness. Papatsinin ko rin yun. Ganito na lang po para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nilang magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Paano nila napili? Kung sino yung nasa listahan, sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito. Kung gusto natin malaman ang katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Vizcaya, ikaw ng mga statement, hindi lang yung listahan dahil buong statement nila, malinaw na ang sinungalingan. I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw ko. Tingnan natin ng maigi. We have hundreds, if not thousands, of government contracts. Practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami palang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila doon mag-adject? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. Or it could be that lahat palang binibigyan nila. Posible din yun. So, hindi natin alam. Hindi naman sir, nag-iingat lang sila ma-perjury. Kung baga nag-iimbento lang sila, i-invento, kita rin naman ito yun. Huwag na executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi congressman kayo, hindi, walang executive session. Biglang sinabi na, hindi ko lang pala alam po executive session. Linaw na malinaw eh. Bakit papayag na mag-in siya statement? Or gagawa pa kayo ng mga That's for the Department of Justice to say. Pero sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat malinaw na malinaw, yun yung angulo. Yun yung angulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, dituhin tayo, para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sabi, wala nangyayari dito, after a few months, wala na lahat doon. Maniwala kayo sa akin, ang gusto nila mangyari. Kung sana tayo pumayag. Mayor, na masasabi niyo, dinadivert lang nila yung dinadivert lang nila yung investigation para mapunta sa ibang tao. That's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So, kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas nyo na. Mayor, you wanna comment on Romel Romulo? Sorry. Again, that's what I said about the, yung sinabi ko tungkol sa buong sworn statement nila. Yun na lang muna yung comment natin ko. Pero sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban siya ng mga Vizcaya, so tinitira siya hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun. So, sasabihin, kahit ano naman sabihin ko, mamimisquote lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement.